natin ang dinadala mo. Kahit na anong mangyari, handa akong tumayo at kilalanin bilang ama niya. Mamahalin natin ang buong buo. Kahit anong mangyari. Nag-text kasi sa akin si Rod. Rizzy, buntis ako. Teka, buntis ka? 3 months. Ibig sabihin, 3 months ago nangyari yung... Gusto kong maging masaya, pero hindi ko alam gagawin dito sa sitwasyon ko. Kung kay Silon yan, so what? Not as if nandito pa siya para i-claim yung bata, di ba? Mas gusto ng client ng bigger kitchen island instead of a breakfast nook. Rod, are you still with me? Rod, nandyan ba si Helen? So si Helen ang dahilan kung bakit lumilipad yung isip mo. She's pregnant. 3 months. Hindi ba dapat happy ka? She's 3 months. Yeah, I'm very happy. Simula ngayon, magiging buong pamilya na kami ni Helen. Hindi ko sigurado kung anong hinaharap, pero sisiguraduhin ko mananatili ako sa tabi mo. Helen, okay ka lang? Helen, tara. Saan ako nagkulang sila? Nagagaya ka na sa mama mo na nagpapadala sa pag-ibig. Sayang lang kasi di ka nabigyan ng pagkakataon na tama yung mga mali. Sino may sabing wala na akong pagkakataon? Asawa? Yes, ma'am. Hindi. Hindi. Ma'am, kumalma po kayo. Hindi. Nakakasama sa inyo. Hindi. Asan si Rod? Yung kasama ko. Asan si Rod? Ma'am, kumalma lang po kayo. Sinong asawa? Andito yung asawa ko. Yes, ma'am. Anong ginagawa mo? Sorry, kuya. Di ka ba magpapaliwanag kung ano nangyari sa'yo? Katawan ng private investigator ko, natagpuan nyo. Yun ang na-ID ninyo ni Auntie. Then nasan ka these past 2 months? Observing my wife and her kalaguyo. Rod! Nasaan si Rod? Anong asawa? Anong asawa? Rod! Rod! Andito lang ako, Milan. Unbelievable, kuya. Hidayaan mo kami magluksa ng ganon? We thought you were dead. That's what I wanted people to believe. Don't get me wrong, Matt. Gusto kong magpakita sa inyo. Gusto kong lumabas at malaman ng buong mundo na buhay ako. Gusto kong kunin ulit yung asawa ko. Puntahan siya. So, I had to make everyone to believe na patay na ako. Napapaliw ka na, kuya. Ang mahalaga, alam ko kung nasaan palagi asawa ko. Hindi na siya kailangan lumipat ng ibang taguan o lumabas ng bansa para makalayo sa kaso.
Huwag mo ako husgahan, Matt. Nagmamahal lang ako. Ma'am, nakakatakot po ba ako? Pasensya na ho, baka akala niya multo kayo. Buti na lang natagpuan kita kaagad. Baka mamaya kung anong masamang mangyari sa'yo. Tama ang ginawa ng asawa mo na dalhin kayo dito, Mrs. Dehydration ang naging cause ng pagkahimatay mo. Pero wala kang dapat ipag-alala dahil hindi naman po napano ang baby niyo. Baby? Anong baby? Buntis ka? Kuya, mamaya na lang ako magpapaliwanag. Mrs., uubusin na lang po natin ang swero. Then after that, pwede na po kayong umuwi. Okay? Excuse me. Kinalimutan ka na ni Helen, kuya. Patay ka na sa pananaw niya. Bakit mo pa ginagawa to? Para sa anak ko. Anong anak? Magiging ama na ako. So I have to prepare. And when the right time comes, I will take what is mine. And more. Saan ka pupunta? Sa province. Sa asawa ko. Please don't act na as if wala nangyari. Magpakita ka naman kay Auntie Salud. Hindi dapat malaman ni Auntie. Not until I'm ready. Not until I have my child. So you keep your mouth shut. Mabuti nga panaalam ko sa'yo eh. Kahit palagi mo akong inuhusgahan. Love, sorry ha, pinag-alala pa kita. Nag-isip-isip lang ako doon sa may ilog. Pero okay na ako. My love, hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Naiintindihan ko. Pero sana next time, mag-text ka man lang para alam ko kung saan kita pupuntahan. Okay? Okay, my love. Sige na, magpahinga ka na. Sige. Kuya, may importanteng lakad pa kasi ako bukas eh. So hindi mo kayang uminom ng matapang na alak, pero kaya mo makabuo ng baby sa may asawa? I'm sorry, kuya ha. Dapat sinabi ko agad sa'yo noon. So hindi ka nagsasorry na buntis mo ako, kapatid ko? Hindi.
Dahil pareho namin ginusto ang mga nangyari. Habang nasa matinong pag-iisip kami. At kuya, kahit kailan, hindi ko ituturing na pagkakamali ang magiging anak ko. Mabuti! Mabuti! Mabuti na yung malinaw. Rod, hindi ako si tatay. At hindi ko pa alam paano maging tatay. Kaya hindi ko alam kung ano yung papayo ko sa'yo. Pero para sa akin, lahat na maging desisyon nyo ni Helen mula ngayon, hindi na lang para sa inyong dalawa. May kasama na kayong inosenteng buhay na pwedeng maapektuhan sa kung ano man ang gawin nyo. Hindi ko makakalimutan yan, kuya. Makakaasa ka na hinding-hindi ko papabayaan ang mag-ina ko. Pero huwag ka din mahiya maging mahina sa harap ng magiging pamilya mo. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka. Mas malakas lumalaban ng sama-sama. Okay, kuya. Salamat. Nasaan si Rod? Ako lang to. Sorry, my love, ha? Promise, nakadalawang baso lang ako. Sadyang malakas lang talaga tong lambanog ni Kuya Ryan mo. Napapababa lang ako dito. Kasi naisip ko baka ayaw mo yung amoy ng alak. Pasensya na, my love, ha? Nagising ka ba? Hindi naman. Naiilang ako. Ang galing, no? Parang may care switch na automatic na mag-on ngayong magkakababy na tayo. Sana may ganyan din ako. Rod, Love, totoo naman eh. Diba sabi nga nila, mas malakas yung mother's instinct. Wala nga ako naririnig na father's instinct eh. Tsaka gusto ko rin maramdaman yung care switch na sinasabi mo. magiging best tatay ka ng anak natin. Alam ko yun kasi alam mo, mabuti ka na father figure sa mga kapatid mo. Minus na lang yung nasa Amerika ka. Love naman eh. Pero bumalik ka, bumawi ka. Kahit sa tingin ng iba, sa maling paraan. Pero ganoon naman ang mga magulang, di ba? Gagawin ang lahat para sa anak. Kahit nasa paningin ng iba, ay mali ito. At makakaasa kami, love, na gagawin ko ang lahat para sa magiging anak natin. Alam ko,
Kaya hindi ako nag-aalala na ikaw ang ama nito. At nasisiguro ko na andito lang ako sa tabi mo kahit na anong mangyari. Kahit na sa paningin ng iba ay mali yung ginagawa mo, mali yung mga desisyon mo, ako ang magiging kakampi mo at na magiging anak natin. Oh, kuya. Sigurado ka bang safe na tumawag ngayon? Oo naman. Huwag kayong mag-alala. Si Kuya ba yan? Hi, Kuya! Kailan kayo susunod dito sa Amerika? Amin na nga, kausap ko pa eh. Tawagin mo si Mama doon. KJ naman eh. Ma! O, kamusta nga pala kayo nila mama dyan? Nakapag-adjust na ba kayo? Okay naman, kuya. Siyempre, kung Englisha ng labanan, hindi ako magpapatalo, no? Kuya, yung lalaki dyan sa likod mo, parang kanina patingin ang tingin sa'yo. Kuya, yung lalaki dyan sa likod mo, parang kanina patingin ang tingin sa'yo. Ha? Anong sasabi mo? Sinong lalaki? Wala naman dito. Andyan yun kanina eh. Hi, anak! Hi, Ma. Kamusta? Kamusta na kayo ni Helen dyan? Ma, may sasabihin sana ako sa'yo. Tungkol kay Helen. Akala niyo ba, hindi ko alam. Sinadya niyong paglapitin si Helen at saka si Ron. To the point na napraning si Kuya at bumalik siya sa pag-iinom niya. Auntie Salud. Huh? And why are you calling me auntie? Gusto ko lang naman malaman kung inaalagaan mo ang pamangkin ko. Dahil hindi mo magugustuhan ang mangyayari kapag pinabayaan mo siya. Now that I've known you, I want you to prove to me that you're really worth it. Nakarapat dapat kang piliin ni Sinon. Pipilitin ko po na hindi kayo mabigo. I would like you to prove to me you're worth it. Pero mas gusto kong patunayan na tama ako na hindi ka karapat dapat sa pamangkin ko. Helen Bautista. Congratulations. I'm choosing this design for my house. Sorry, Auntie, but we cannot work with Architect Herrera. Ex-boyfriend siya ng asawa ko. Mag-asawa na kayo, hindi ba? Mag-ex na sila. Unless there's still something that we should be worried about. Matagal-tagal din tayo magkakasama. Think of me as a friend. A friend na tutulong sa'yo kung ano man ang kailangan. Oh yeah! Sinama ko ang brainchild na design. We should celebrate. Ilabas natin ang wine. Bakit yun dinala dito sa bahay ko, Sir? Hindi nyo na nirespeto yung asawa ko. And I thought there was no issue, so quite a dramatic reaction. Sinon, Iho, I double-booked my schedule and I need somebody to represent me and the company. I'm in a meeting for your house project, Auntie. Ba, hindi iwanan mo? Nandiyan naman si Rod, your chief architect. Sige na, bilisan mo, because we're supposed to meet them in an hour. Ate Salud, sana po pala ginawa po natin to ng andito po si Sanong. Too bad nga eh, nasa US si Sinon. May inaayos na problema sa Chicago.
Alam ko, sinabi ko po na okay lang makatrabaho si Rod, pero mali po ako. Hindi ko po kaya. The fact na nagkakaganyan ka, may nararamdaman ka pa sa ex mo. I want you to be in charge sa paghanap ng location para sa party. Don't worry. Pasasamahan kita sa isang empleyado. Bakit naman po si Rod yung pinasama niyo sa akin dito? Sa tingin mo, sinasadya ko to? Just do as you're told. It's still an employee. You already know that we have a problem with that Rod. Eh, mukha naman nagkakasundo sila Ni Helen lately. Huwag kalala. Nabantayan ko sila. This should be interesting. Nakabawi na ako sa tulong mo. Pero parang hindi pa rin sapat yan, ano? Kahit na anong gawin ko, hindi ko na maitatama ang nakaraan. You just need better resources, Iyo. Paano nakatakas sa inyo si Helen? Bakit kasi kayo lumabas? Iniwan niyo siya. Malay ko ba? Let her go. Alam mo kung saan pwedeng umabot yung pagmamahal mo. Literal na buhay ang kabayaran. Walang kinalaman ang nangyari kay Margot sa pagmamahal ko kay Helen. Tandaan niyo yan. You are the reason why you are in this mess. Ikaw ang bad influence sa pamangkin ko. You were never good enough for him. Kaya magdusa ka. Pag ganyan mukha mo, Parang nakita ko si Sinon kanina eh. paano mo makikita? Ipatay na yung tao. Tinitignan mo. Wala, kala ko may nakita ako eh. Wala na, prapraning na rin ata to. Tapos si Rod, lakas ng trip eh. Kung sino-sino nakikita eh. Welcome back, kuya. Sure ka ba, kuya, na ready ka na magpakita sa mga tao? Not until I get my family back. Paano ka naman nakakasigurado na anak mo yun? Ako ang husband ni Helen. Buntis ang asawa ko. Therefore, ako ang ama ng bata. Tapos kailangan kong puntahan ang asawa ko kasi kabuanan niya na. Kailangan niya na ako sa tabi niya. Alam mo, kapag may mga magandang nangyayari, hindi nga ako makapag-celebrate kasi naiisip ko si tatay eh. Ang bilis kasi ng pangyayari, Rod. May kailangan akong sabihin sa'yo. Rod? Ako yung rason kung bakit namatay si Papa Tonyo.